Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 4:07 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunon sa napituhan na sektor, mga danagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, iyang Headliners Was. Lunes, Nobyembre 3, tuwing 2025. Inang inyo tang balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalangan. Headlines. Bilog Iloilo, Guimaras, Capiz, kag Negros Occidental, gain paidalom sa signal number 2. Headlines. DSWD Field Office 6, handa na sa posible epekto sa Bagyo Tino sa Rion. EOC sa Regional Office naka-red alert status na. Radyo Headlines. 2,714 kabulutuan sa Western Visayas nagsuspende ng face-to-face classes sininga Nobyembre 3 tungod sa Bagyo Tino. Headlines. Pagpatuman sa work suspension pati sa private sector, ginarekomenda sa OCD6 panghiwat sa preemptive evacuation sa mga LGU ginpanugyan man. Headlines. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilog Iloilo, Guimaras, Capiz, kag Negros Occidental ginpaidalom sa signal number 2. Detalye sa balita, Hope Torrechande. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalo na sa signal number 2 ang bilog nga probinsya sang Iloilo, Capiz, Guimaras, kag Negros Occidental bangod sang Bagyong Tino. Signal number 2 man sa kalabanan nga banwa sang Antique, partikular ang Patnongon, Sibalom, Barbasa, Valderrama, Hantik, San Jose de Buenavista, Bugasong, Kulasi, Tibiao, Aninii, San Remeo, Belison, Tobias, Fornier, kag Lawaan. Sa Aklan naman, signal number 2 ang Madalag, Libacao, Balete, Altavas, Batan, Banga, kag New Washington. Signal number 1 naman ang nabilin nga bahin sang Antique kag Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Handa na ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa posible nga epekto sa Bagyo Tino sa Western Visayas. Kasunod sa pagsaka sa alert status sa RDRRMC Operations Center, alin sa blue pagkato sa red, ginpataas man sa DSWD sa red alert status ang Regional Emergency Operations Center. Bangod sini ang tanan nga regional, provincial, syudad ug munisipyo nga quick response teams ang activated na. Sunod sa DSWD Field Office 6, yara sa masobra 106,000 family food packs na naka-standby kag naka-preposition sa regional warehouse sa Oton kag sa 55 strategic locations sa Rion. Dugang pa sa regional office, nag-abot na ang 6,800 family food packs sa Western Visayas sa 10,000 naging pangayo sa talatapan gikan sa Visayas Disaster Resource Center sa Cebu. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsuspende sa face-to-face classes ang 2,714 kamang eskwelahan sa Western Visayas Lunes, Nobyembre 3 mangod sa Bagyo Tino. Sa masobra 2,700 kabulutuan nga nagsuspende sa in-person classes. 1,049 sa Schools Division Office of Iloilo, 380 sa SDO Aklan, 538 sa Antique, 469 sa Capiz, 116 sa Guimaras, 66 sa Iloilo City, 46 sa Pasig City, kag 50 sa Rojas City. Ang suspension sa in-person classes mungod sa kinalauan posible
mga inepekto sa Bagyo Tino sa rehiyon. Madumduman nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo sa Domingo kag inauban mga dala sa madamol nga pag-ulan sa Panay Island kag Guimaras sa Nobyembre 3. Subong adlaw kag tubtob was Nobyembre 4. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Rekomenda sa Office of Civil Defense Western Visayas ang pagpatuman sa work suspension sa pribado kag pampubliko nga sektor bilang kabay sa pagpanghanda sa Bagyo Tino. Sunod kay OCD Director Raul Fernandez, siniagod matagan ang mga empleyado sa kahigayunan nga mapreparar ang ilang pamilya balay kag propiedad sa posible mga inepekto sa nga bagyo. Ang inapananaw magalabay sa riyon was Nobyembre 4. Pagluwas diri gininganyo man ni Fernandez sa mga lokal nga panguluhan ni magiwat sa preemptive evacuation labi na sa mga area nga masabi apektado sa pagbaha o kon pagkatiphag sa duta. Sa karon padang nga ginatanaw sa OCD6 ang posibilidad na mag-develop bilang isa ka super typhoon ang Bagyo Tino nga magalabay sa area nga ginagyan sa Yolanda kag Odette kay magdulot sa storm surge sa mga coastal area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ang ginabantayan sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang Bagyo Tino. Sunod kay Brian Larry Senior, Deputy Manager sa Negros Occidental PDRRMO, naka-activate na ang nanuway-tuwing cluster sa disaster response kung nakahanda naman ang mga relief assistance, evacuation center, medical support, logistics, manpower kag assets kung kinahanglan sa mga banwa ng syudad sa Negros Occidental. Sa pinakauling update sa pag-asa, ginpaidalom na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2 ang bugos ng probinsya. Samtang ginabantayan man sa PDRRMO ang aktibidad sa bulkan nga liwat nga nagbugas ang abo kahapon kag nakabalag sang Siam ka volcanic earthquake. Magluwas sa bulkan, ginabantayan man sa PDRRMO posibleng nga aftershocks sang magnitude 5.6 kanino kay ina sa kaagahon nga ang sentro natubod sa Candy, Negros Occidental. Wala pa sa minabalang nga kalitan sa nasambit nga pagtayo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PVOX nagpandam sa posible lahar flow sa Canlaon. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpaandam ang PVOX sa posible pag-apaw sang lahar sa Bulkang Canlaon bangod sa mabasko nga ulan dala sang Bagyong Tino. Ang mga lahar posible mag-agi sa suba ukon iligan sang tubig sa nabagatnan kag nakatundan nga bahin sang bulkan, partikular sa Tamburong ukon Ibid Creek sa Biak na Bato kag Bahi-Bahi Falls kag Talaptapan Creek sa kabakungan sa La Castellana, Negros Occidental. Ginapangabay man ang komunidad nga malapit sa iniligan sang tubig nga magpreparar pabilin nga naka-alerto kag sundon ang mga aviso sa mga otoridad sa posible evacuation. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginactivate na sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kung PDRRMO ang Emergency Operations Center sa kaging pasaka na sa Red Alert ang EOC epektibo Nobyembre 3. Ang pagpasaka sa Red Alert status kasunod sa forecast track sang Bagyo Tino nga magadala sang matunod tubtob basko nga ulan sa probinsya. Bangod sinigin man duan ang tanan nga city, municipal disaster risk reduction management offices nga siguraduhon ang 24/7 nga monitoring kag reporting sa anuman nga weather-related incidents. Maghiwat sang koordinasyon sa PDRRM Emergency Operations Center para sa situational updates. Ipahamtang sa standby kag siguraduhon nga handa ang tanang response assets, equipment, kag personnel magpatuman sa preemptive o forced evacuation kag preparedness measures kung kinahanglan, partikular sa mga lugar nga mataas ang susceptibility sa baha kag rain-induced landslides. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patuman na sa preemptive evacuation ang lokal nga panguluhan sa San Dionisio, Iloilo bilang pangpanghanda sa posible epekto sa Bagyo Tino. Sa datos ng San Dionisio MSWDO as of 9 a.m., nagdangat na sa 213 kapamilya o 704 katawang nagatinir sa mga evacuation center. Ang mga internally displaced person naghalin sa mga barangay sang Namurot, Poblasyon, Suwa, Tiabas, kag Udyungan. Nagpanugyan naman si San Dionisio Mayor Sally Lopez sa tanan nga residente nga mga alerto kag disaster ready. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. May dalom sa red alert status bukod sa Bagyo Tino. Detalye sa balita, Jenel Baclay.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpaidalam na sa red alert status ang Iloilo City bangod sa bagyong Tinyo. Ginpangunahan ng Iloilo City Mayor sa Trenyas kay makatapos ang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Council ang pagpasaka sa alert status kasunod sa ang pasulod nga bagyo. Yara sa 27 ka barangay naman ang naging deklara sa Emergency Operations Center nga yara sa high risk kag bangod sini ginpaandaman kag ginpahanda sa emergency response. Ginabisuhan naman mga barangay na magkooperar sa pagpatigayonon nga mandatory preemptive evacuation. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa naton nga balita, magapatuman sa mandatory preemptive evacuation ang Iloilo City Government sa mga high-risk barangay alas 3 sa hapon kasunod sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Ini kasunod sa advisory sa pag-asa sa mas mabatyagan na ang kamasugod sa Bagyo Tino sa Manasol nga inoras. Impahig ni Mayor Raisa Trenyas sa ginpapanawag nga Executive Order 121 nga hindi na pagulaton pa nga mangin mabudla ang sitwasyon bago mag-backwit labi na sa mga manubo nga areas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. King kag prepositioning sa food kag non-food items ginpatigan sa Regional Evacuation Center sa distrito sang Arevalo. Detalye sang balita, Janelle Baclae. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatigayan sa repacking at repositioning sa food and non-food items ang Iloilo City Government sa Regional Evacuation Center sa Soop, Arevalo. Mayara sa 450 ka mga evacuation centers na bukas para mag-akomodar sa mga evacuees kasunod sa bagyong Tino. Ang mga evacuation sites handa naman sa pagbaton sa mga residente nga apektado sa bagyo. Ginapanawagan sa Iloilo City Government ang panangang magkooperar kay magsunod sa mga mando sa otoridad kag sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Council para sa kaluwasan sa tanan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclae, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pa naton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. temprano nga nagpauli ang pila ka empleyado sa Iloilo City Hall matapos i-anunsyong half-day work suspension subong Lunes, Nobyembre 3. Ini para mahatagan sang bastante nga tion ang mga empleyado nga makapanghanda sa posible nga epekto sa Bagyo Tino. Magapatuman naman sa skeletal workforce ang pila ka opisina nga nagadulong sang labing kinahanglanon nga mga serbisyo. Sa subong ang Iloilo City lakip ang pila ka banwa sa Iloilo ginpaidalom sa Tropical Cyclone Wind Signal number 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginapangabangay isang South Balibago Waterworks sa ilang konsumidor nga mag-aligmat sa Bagyo Tino. Nag-abiso man ang tagdumalahan nga magtipon na sa tubig bilang reserba pananglit maapektuhan ng isang bagyo ang ila operasyon. Mahimo nga maapektuhan ang ila pag-supply sa tubig sa tion nga magbaha kag posible magdala sang lutak na posible makaapekto sa ila mga linya. Naka-standby man ang emergency team sa SBRI sa pag-monitor sa operasyon kag sa pagbantay sa pasulod nga bagyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Idong klase kag obra sa mga campuses sa West Visayas State University o bisalas 12 sa udto sang subong Lunes, Nobyembre 3. Ang suspension kasunod sa direktiba ni Dr. Joselito F. Villaruz, President University sang bangod sang Bagyo Tino. Ang morning hours naman saron para makumpleto ang mga essential na transaksyon kag mapasigurong kaluwasan kag handaan sang tanan nga opisina. Ginabisuhan ang tanan nga personnel nga i-secure ang mga importante nga dokumento kag gamitan kag office materials, i-check kag reinforce sa mga bintana pertahan kay iban pa nga lugar nga may posibilidad sa peligro kag maghiwat sang koordinasyon sa tagsakahen para sa dugang nga precautionary measures. Ang mga estudyante naman sa College of Nursing nga may clinical RLE ang magapadayon sa hospital duties bilang kabayan sa scenario-based experiential learning. Kapatuman naman sang ang skeleton workforce sa WVSU Medical Center para mapasigurong pagtanyag sa frontline health services. Ginabisuhan naman ang General Services Office kag Security Office na ipadayon ng deployment sa essential personnel para mabantayan ang propiedad kag infrastruktura. Tanan nga synchronous classes ang suspendido. Samtang ang klase kaugubra sa tanang WVSU campuses magpabilin nga suspendido tubtob Nobyembre 4 o kung tubtob Nobyembre 5 para mapasigurong kaluwasan sa mga estudyante
kag personnel. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Obra sa Department of Social Welfare Development Office 6 kag mga satellite office sining wali Nobyembre 3 tubtob 4 sa anunsyo sa regional office bilang pagpanghanda sa mga epekto sang bagyo kag para sa kasiguruhan kag kaayuhan sa tanan nga staff, suspendidong obra sa regional office kag mga satellite office. Tanan nga transaksyon kag serbisyo sa DSWD ang temporaryo man nga suspendido. Ginpatag sa DSWD Field Office ng mga miyembro naman sa Quick Response Team sa iban pa naghatag sa essential services ang mga report kung kinahanglanon. Nagapangayo sang paghangup ang DSWD sa mga kliyente nga nag-abiso para sa kaluwasan likawan ang pagbiyay padulong sa DSWD offices sini nga Lunes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa kayan pandagan nakaangkurahay sa Iloilo River samtang nagapalapit ang Bagyo Tino. Detalye sa balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Temporary pa nakaangkurahe sa Iloilo River ang mga kokag sa kayang pandagat bilang pagbaganda sa bagyong Tinyo. Kasunod sa abiso sa Philippine Coast Guard na nagadumili sa pandayag tungod sa bagyo, nagsabi lugar ang Iloilo River para makapanago o makalikas sa posibleng halit sa bagyo sa mga water vessels bangod sa posibleng mabalod ng kadagatan dala sa bagyong Tinyo. Nangin malaba naman ang linyada sa mga sakayan pandagat sa Iloilo River sa area sa Muliloni. Sa pagpakigangot sa Radyo Pilipinas, Iloilo sa pila ka crew sa mga bangka ilaging pahayag na magapalipas na sila sa gabi sa masilway nga lugar bilang proteksyon sa ilang mga bangka at fishing paraphernalia. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. banking operations sa Capiz suspendido. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suspendido ang banking operations sa Capiz sa November 3 to November 4 bangod sa bagyong Tino. Suno sa Capiz Bankers Association sakop sa suspensyon ng mga bangko nga miyembro sa asosasyon. Ginpangabay man sa CBA ang mga bangko nga siguraduhon nga available ang ilang mga digital banking channels. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Trabaho sa mga opisina sa gobyerno sa Antique suspendido. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suspendido man ang trabaho sa tanan ng provincial kag national government offices sa probinsya sa Antique bilang pagpanghanda sa bagyong Tino. Samtang nagapabilin naman yung naka-alerto ang mga opisina nga responsable sa paghatag sang basic vital kag health services, disaster preparedness and response kag public safety, partikular ang OPDRRMO, PHO kag mga hospitals, PGSO, OPSWDO, PEO, kag iban pa nga essential provincial kag national government agencies. Ginahinyo naman ang mga pribado nga sektor nga magsuspende man sang trabaho. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarchante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magapatigan sang preemptive evacuation ng lokal nga panguluhan sang Jordan Guimaras subong nga hapon bilang pagpanghanda sa posible nga epekto sang Bagyo Tino. Sigin patawag ng meeting ni Jordan Mayor John Edward Gando na identify na ang mga evacuation center para sa mga pumuloy sa Barangay Rizal, Hoskin, Murubuan kag poblasyon na naga-istar sa mga lugar nga ginakabig high risk sa pagbaha, storm surge kag landslide. Ng Guimaras State University Mosquera Campus sa Barangay Alagiso kag Manuel Maravilla Gym. Padayon man ang koordinasyon sa lokal nga panguluhan sa mga barangay officials sagud masiguro ang talunsay kag safe nga pag-evacuate sa mga residente. Di pasiguro man sang alkalde, may food supply nga ihatag ang banwa sa mga mag-evacuate nga residente. Ginpanugyanan sang banwa ang publiko nga magdala sa mga importante nga gamit para sa pila ka adlaw nga pagtiner sa evacuation centers. Sa pinakauling update halin sa Pag-asa, storm o tropical cyclone wind signal number 2 bugos nga probinsya sa Guimaras bangod sang bagyo. Pinapangabay ang tanan nga magpabilin nga alerto kang magpamati sa opisyal nga pahibalo gikan sa mga natungdan nga ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagiwat na sa preemptive evacuation ng mga barangay official sa Maray Dayao sa Roas City. Ang mga evacuees ang gindala sa Capiz State University Dayao Campus kag iban pa nga safe nga pasilidad. Sa advisory sang Pag-asa,
Ang Roa City dala sa mga lugar sa Capiz ang ginpaidalom sa storm signal number 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspendido na ang biyahe sa mga sakayang dagat sa Bacolod City kag Northern Negros Occidental. Ang suspensyon na pahayag ng ginpagwa nga Sea Travel Advisory number 2 ang ginpagwa sa Coast Guard matapos nag-ipaidalom sa signal number 2 kag ang mga syudad kag banwa sa nasampit nga probinsya. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo sa Negros Occidental PDRRMO, wala pa sa may nabalhag nga mga stranded nga pasahero sa mga pantalan kasunod sa ginpatuman nga suspension. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspende man sa Coast Guard Station Guimaras ang tanan nga biyahe sa mga sakayang dagat sa probinsya bangod sa epekto sa Bagyo Tino. Sa ginpagwa nga Sea Travel Advisory sa CGS Guimaras, suspendidong biyahe sa tanan nga sea vessel Guimaras to Iloilo vice versa kay Cebu na Guimaras padulong sa Pulupandan Port sa Negros Occidental bangod sa malaing nga panahon madalas ang bagyo. Inapangabay sang PCG ang mga mangisda nga residente sa baybayon nga likawan na yung pagpalawod agud malikawan ang disgrasya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Aprobado na ang daily minimum wage increase sa Western Visayas. Sa anunsyo sa National Wages and Productivity Commission, igapatuman ang bago nga minimum wage rate sa riyon epektibo Nobyembre 19 sanding sa wage order number RB-29. Bangod sini sa non-agriculture, industrial, commercial nga may masobra sa pulo ka empleyado halin sa 513 pesos nga daily minimum wage magataas ang 37 pesos o kung mangin 550 na ang bagong rate. Samtang sa mga manubo sa pulo ka empleyado, halin sa 485 na sweldohan ay magataas ang 40 pesos o kung mangin 525 na ang rate. Sa sektor naman sa agrikultura, halin sa 480 nga minimum wage magasaka sa 40 pesos o kung mangin 520 na ang bagong rate. Inanunsyo man sa NWPC nga sa domestic workers, halin sa 6,000 nga monthly minimum wage magasaka sa 500 pesos o kung 6,500 na ang bago nga wage rate. Covered sa wage increase sa mga probinsya sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental, nakip ang mga component cities kag highly urbanized cities ang Iloilo kag Bacolod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Abot sa Boracay Island, sininga Lunes, Nobyembre 3 ang MS Blue Dream Melody. Ini ang maiden call sang barko sa Boracay Island. Suno kay Naiven Makirang officer in charge sa port cruise ship operation sa Aklan, sa kaisang barko ang sobrang 1,000 ka pasahero kag sobra 300 ka crew. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:29 sa hapon. Kagabi ito manatipon ng balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Nobyembre 3, 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul, ang mesa araw sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo